Alam mo, kung hindi nangyayari ang ganyan sa College of Law, no? Not in San Sebastian College of Law and not in any College of Law for that matter. Napaka-hard, no? Pagdating sa integridad ng mga academic requirements, no? At talagang palagay ko medyo malabo at hindi totoo, itong kiniklaim nitong si Mr. Madriaga tungkol doon sa academic performance, no, ni Vice President Sara Duterte. Alam mo naman sa academe, no, major item yung integridad, no, at saka yung honesty, at yung mga kung magkakaroon man ng mga breach, no, ay medyo mabigat ang mga kaparusahan diyan, no. So at ang ini-involve niya dito hindi lang isang miyembro ng faculty, kung hindi yung Associate Dean at the time, no? Si Associate Dean Ryan Kilala at the time, no? At ang hindi niyo natatanong, ang dekano nung panahon na yon the late Willard Riano, si Dean Willard Riano, na hindi mo rin matatawaran ng integridad at hindi papayagan ang mga ganyang anomaly. Ako na may naniniwala no na sana'y walang epekto sa aking faculty at saka sa mga estudyante namin, no. Kasi sila ang nakakaalam, no, kung ano talaga ang pamantayan, no, ng College of Law noon hanggang ngayon, no. Kaya nga lang ang worry namin ay para doon sa ating mga kababayan, no, na hindi naman nakakaalam kung papaano ba talaga ang pamamalakad ng isang College of Law, no? Kung gaano kahalaga ang preparasyon ng aming mga estudyante para sa bar examinations, no? So, hindi maaari kasi hindi doon nagtatapos, hindi sa classroom nagtatapos o dito sa mga specific na subject nagtatapos ang kanilang pagsusulit merong pang bar examination. So talagang pointless, no, na ipapakiusap mo lamang na pwede bang ipasa mo na lamang ito. Wala talagang ganoon kasi magkakaproblema ka rin naman sa bar examination. So alam ng lahat yan. Alam ng profesor, alam ng estudyante, kaya hindi ginagawa talaga. At kung sakali man may mga ganong insidente, kung sakali at sinasabi ko wala naman dito sa anong ito, dito sa kasong ito, ay may mga kaparusahan, no? Ay para sa estudyante, yun yung humingi ng ng reconsideration ng grado ay hindi pinapayagan 'di ba? So at kung merong may involved na professor, nako, matatanggal siya sa kanyang posisyon, no? So, wala talaga akong maiisip na dahilan kung bakit di umano, no, ay ang ating pangalawang pangulo nung siya ay estudyante pa lamang sa College of Law, gumamit daw ng impluwensya. Kaya nakakapagtaka talaga, no? At saka tandaan natin na hindi pa presidente si PRRD nung panahon na yon. Siya mayor ng Davao City. Eh, kung titingnan mo, wala pang nakakakilala kay President Duterte at that time, no, outside of the sphere ng Davao City. So, at may mas mga malalaki pang estudyante, anak ng mas kilalang politiko, na dumaan din naman sa aming College of Law at mapapatunayan ko sa iyo na hindi binibigyan ng anumang special treatment ang mga estudyante na anak ng politiko, anak ng justice o kung sino mang importanteng tao. Pare-pareho ang pagtrato namin sa mga estudyante namin. Hindi pa napapag-usapan yan, no? Pero sa palagay ko, baka hindi ko pinapangunahan ang desisyon, no, ng institusyon. Pero naunawaan kasi namin na politika ang pinanggagalingan nitong mga ingay na ito, no. So ayaw naman namin, no, na may involve pa kami at makikisali pa kami sa ganitong kaguluhan, no. Dapat nga lamang at nakakaladkad ang pangalan ng aming eskwelahan. But other than that, palagay ko we will just leave it at that. At kami nagpapasalamat nga sa mga kagaya ninyo, no, na tinatanong kung ano ba ang katotohanan sa ganitong issue.
Siguro ang hinihiling ko lang, kasi nakakabasa rin ako ng mga ibang comments sa social media, no, ng ating mga kababayan ay maging mapanuri, no, para tingnan nila kung alin ba talaga ang may katotohanan at alin ang wala. At sana ay huwag basta-basta maniniwala, no, sa mga paratang na nakasisira, no, sa imahe ng mga institusyon kagaya ng San Sebastian College of Law. Alam ko naman na politika 'yan, no? Alam may mga estudyante din tayo diyan, no? Estudyante namin estudyante namin si Congressman Joel Chua. Naandiyan din ang dating dekano ng aming eskwelahan, no, na si Dean Rufus Rodriguez. Pinapaubaya na namin sa kanila kung paano nila titimbangin ang mga statements na ganito, at kami umaasa bilang bahagi rin ng publiko, no, na maliwanag sana maliwanag at may basihan kung ano man ang kahantungan itong pagdinig na ito